November 1, 2024. 16:47 ng hapon dito. So, nag-charge lang tayo ng konti. Kanina, lakas ng... Hindi naman malakas. Ayos lang yung ulan. Pero nung bagyo, puta, basang-basa talaga ako rito. Ayos lang yung ulan kanina. Kalma lang. So, topic natin ngayon is... Ano bang topic yung kanina? may tawag nito tungkol sa 16% lang pala. Wait, baka hindi magkasya. So, patcham na lang ulit tayo para sundot-sundot. Meron palang nangyayari sa atin. Eto. Na sabi nga ni Trump na hindi lang si Harris yung kalaban niya talaga. Hindi si Harris ang pinakalaban niya. Kundi yung mga may sinabi siyang hindi ko alam kung democratic ba o mas matindi pa sa mga sa nagpapatakbo sa mundo. So dito alam niyo naman dito sa Pilipinas may mga democratic din dito. So ibig sabihin every part ng country, lalo na sa China, may mga democratic. O sa Japan, sa iba't ibang lugar. So lahat yun, yung grupong yun, ibig sabihin pala na pinatatakbo yung mundo. So sabi nga ni Trump, hindi si Harris ang pinakalaban niya, kundi malalaking grupo na may sinabi siyang democratic, hindi ko masyado narinig pero sa pagkakalam ko democratic yata. Republican si Trump, Democratic si Harris. So sino ba mga Democratic natin dito sa gobyerno? So nagpo-push ako ng kay Trump na kay yung parang ini-endorse ko si Trump. So ginagamit natin yung influence natin to endorse. Kasi bakit ko ini-endorse si Trump? Kasi may parte ng Diyos na gagawin dito. So tungkol to sa grupong ibinibigay ko sa grupo, sa kapangyarihan, impluwensya binibigay ko. So ayan, maraming mga tao diyan sa labas, diyan sa paligid, makikita nyo naman kung ano yung balita na sinasabi ko. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pag hindi kayo nagmadali, walang mangyayari sa inyo. Pag hindi nyo ginawa, talagang wala kayong mararating. Yun ang sasabihin ko sa inyo. So pag nangyari ng nakaupo na si Trump, nahawakan ng lahat, wala naman silang magagawa na pag inumpisa na ni Trump ibigay ang mga katotohanan, wala na silang magagawa doon. Kahit saan, lahat kayo masasagasaan, lahat kayo tutumba, lahat kayo maduduro, walang matitira sa inyo. Tandaan nyo sinabi ko. Bakit? Katulad nga ng sinabi ng Diyos ay kahihiyang kakutyaan. Ito yung matagal ko nang sinasabi na kahit anong sikat mo, kahit kilala kang tao, pag napunta ka sa kahihiyan, kakutyaan, wala kang magagawa.
kundi babagsak at babagsak. Bakit? Masisira ka sa tao. Mas baka patayin ka pa ng tao dahil sa kahihiyan na ginawa mo. Baligtad kasi ngayon, ang kahihiyan kasi ngayon, pinagtatanggol. Ngayon hindi yun ubra. Kahit ano pang gawin nyo na bali-baligtad ang gawin nyo. Hindi yun uubra. Tandaan nyo sinabi. So, yun lang na binabalita ko sa inyo na 4 days to go. Election na sa Amerika. So, pinupush ko si Trump na manalo. This is hindi to tungkol sa yung mga proyekto o pera. Sabi ko nga sa kanila, kasaysayan sa buong mundo. Impluwensya at kapangyarihan hahawakan. Paano nga ba nakapagtayo ng impluwensya ang Roma? Paano nakapagpalaganap ng napakalaking kapangyarihan ng mga taga-Roma? Nakuha niyo. So, ito palang grupo, nakita na natin kung sinong nagpapagalaw. Kunyari, mga media, mainstream media katulad ng mga Channel 7, Channel 5, Channel 2, yan yung mga mainstream media natin dito. Katulad naman sa ibang bansa, mga CNN, ABC, ABC ba yun? O mga mainstream media nila na mga nagbabalita. So lahat ng mga yan hinahawakan ng mga Democratic. Hindi ko alam kung Democratic, pero lahat ng mga yan hinahawakan ng grupong to. Pati artista, sila, kaya nga sinabi na sila Beyonce, di ba nababalita sila P. Diddy, lahat ng mga sikat na artista, mga artist, na mga singer, lahat yun hawak nila para gamiting impluwensya. Kaya ito nga dapat na itatopic ko sa inyo, yung tungkol sa impluwensya. Ano nga ba ang impluwensya? Kaso mabibitin tayo sa oras eh. Ang impluwensya kasi, kunyari ako dito, sikat ako sa tao, nag-endorse ako ng ano. Kunyari itong bike ko, kahit anong pangit ng bike ko, may gagaya at gagaya sa bike ko. Kasi napakasikat kong tao. Nakuha nyo? Kunyari, bumili ako ng ganun. Bumili ako ng sombrero na kulay pula. Siyempre, sikat kang tao, gagayahin ka nun. Yun yung sinasabing impluwensya na sinasabi. Kung paano ka nakaka-impluwensya ng tao. So gamit nila mga artista, mga sikat. Talagang tinustusan nila. Kumbaga, binigyan ng pera, binigyan ng pondo para sumikat. Para magamit nila ang impluwensya sa tao. Ngayon, ano ang ginamit nating impluwensya sa tao? Na walang kayang tumapat sa impluwensyang to. May kaya bang tumapat sa impluwensyang to? Isa-isahin nyo may impluwensyang tao dyan. Yung malalakas. Yung pinakamalakas dito sa bansa. Isa-isahin nyo may impluwensyang tao dyan. May kaya kayang tumapat sa impluwensya at kapangyarihan na sinasabi ko. Tanungin nyo sarili nyo at sabi ko nga eto sa mga Americans, hindi naman ako American, sabi ko dun sa I'm not Americans, but I am fighting for the God's principalities.
Kasi pinapaboran ni Trump lahat ng based on God. Base sa Diyos. Kaya nga nandun siya, lahat nakabase sa Diyos. So, alam nyo, mahirap na magpapatakbo sa atin ay walang gabay. Kumbaga utak lang ng tao. Kasi sasabihin ng tao, sasabihin ng mga leader sa bawat bansa, ako ang magaling, siya ang magaling, lahat kayo magaling. Putang ina nyo, lahat na kayo magaling. Di ba? Hanggang sa nagtalo-talo na sila kasi lahat sila magaling. Di ba? Totoo hindi? So pag wala kayong sinundan na isa, magkakagulo kayong lahat. Tao ka lang, hindi ka Diyos. Tandaan niyo yun. Bago pa gawin ng tao, may Diyos na namamalakad sa mundo. Bago pa lang buuin ng sibilisasyon dito sa bansa, sa bawat lugar. Bago pa lang nabuo ang mga tao ng sibilisasyon, may patakaran na ang Diyos, may batas na ang Diyos. Simula pa, nung unang panahon pa. Kaya wag mong sasabihin, ako ang magaling, ikaw ang magaling, lahat kayo magaling. Putang ina niyo. Lahat kayo abnormal. Walang magaling kundi ang Diyos na gumawa dito. Tatandaan nyo lagi. Kaya sinasabi ko kay Trump, ito yung kapangyarihan at impluwensyang nireregalo ko sa inyo. Hawakan nyo. Na magiging kasaysayan sa buong mundo. Forever yun. Wala nang katapusan. Okay, 13 minutes at 13% na ako. Susunod na lang ulit kasi hindi ako naka-charge. Pasundot-sundot lang tayo. Babay na ulit.